Haharap tayo kay General Batalya sa Recom 9 sa araw na ito. Kung ano man ang kanyang desisyon, kung ano man ang mangyari, iiwan natin ang lahat sa kamay ni Allah. Isa lamang ang magiging desisyon ng general na yon. Ang buksan ng demanda laban sa akin. Alisin ako sa aking pagkapulis. Ibilanggo ako sa Maynila. Kailan pa man hindi ako alis sa lugar na ito. Sa Zamboanga halos ako nakakita ng unang liwanag. Dito! Dito! Magdidilim sa akin ang lahat! Rizal, anak. Kasama mo kong haharap sa general na yun. Matanang apat mong kapatid. At ang tapat mong mga tauhan. Kung magiging mainit ang usapan at magiging mapusok ka, maraming madadamay. Ama! Para sa akin, wala akong krimeng ginawa. Gusto ko lamang mabuhay kung kaya ako pumapatay. Ako ang tatabunan nila ng lupa. Kaya hinila ko sila sa hukay. Krimen pa rin yun sa mata ng batas. Tarik pa rin sa ustisya si Batalya. General Eduardo Batalya. General! Hindi ko kailangan ng kanilang batas at hustisya. At hindi ako takot, General. Ako, ang apoy at hangin na Zamboanga. Hangin na magduduktong sa kanilang hininga kapag itinuring akong kaibigan. Apoy na tutupok sa kanilang katawan kapag ako'y naging kalaban. Payag si Kuyang pumasok na Recom 9 na wala armas. Alam ng Kuya Rizal kung anong kanyang gagawin. Walang armas? Maraming armas sa Recom 9. Gawan niyo lang paraan, Ama, na may likas ang aking mga anak at mga asawa. Sa palagay ko, Ama, ito na ang huling araw ko sa mundo.
Kuya Abdul. Kuya. Dito sa checkpoint, napatay ang kapatid ko! Ha? Sino pumatay sa kuya ko? Sino pumatay sa kuya Abdul ko? Tuhan! Director ka, Tuhan! Tuhan! Uubusin namin kayo! Dali niyo sa bahay! Isa lamang ang napatay ninyo sa mga kapatid ko. Isa lang. Marami pa kayong papatayin. Pero hindi nyo magagawa. Handa kami. Handa ako. Maghihiganti ako. Maghihiganti kami! Oh! Magtulong-tulong tayo! Gumawa kayong tubig! Huwag niyong asahan ang bumbero ng gobyerno! Ang mga tangki nga'y walang laman! Parang kaba ng bayan! Saig! Wala! Mayor Calimaco, baka madamay pa kayo sa sunog. Ikaw, Idris, huwag mo akong pakialaman! Kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para makatulong! Mayor, pinangangalagaan ko na kayo. Anong pinangangalagaan? Kalaban ko kayo lahat! Sige, bilis! Bilis kayo! Bilis! Mayor, Sir, O, Refe, napasyal ka. sir, what's so grim about? The news about Climaco's death. Yeah. Alam ko, sir, madali kayong magalit sa ganyang bagay. Jesus. This long-haired mayor is a good man. He doesn't deserve a gruesome fate like this. Ilang opisyal na lang ng gobyerno ang matitino sa panahong ito. Sumumpa si Climaco na hanggang nakapwesto si Marcos. Hindi siya magpapaputol ang buhok. So the hairy vow stayed. But so unfortunate. Bullets are more powerful than scissors. What's in question here are not bullets nor scissors, but the whole rotten system. Hindi na hawak ng militar ang Zamboanga ngayon. Every square foot of land and water is controlled by goons and political warlords. Sir, itong suspect, si Rizal Ali, sa tingin niyo, siyang pumatay kay Climaco? We don't know yet. But I can't imagine a law enforcer assassinating an honest government official. This Rizal Ali, hindi ako naniwalang ordinaryong patrolman lang yan. He must be something else. bilisan nyo. Dali nyo! Dali! Dali! Mga sundalo ni Marcos, nakakahiya kayo. Parang isang batalyon na atakin ninyo. Wala pa kaming 20 rito.
Bakit? Ninenervous kayo, no? Lumalakas ang puwersa nila. Kaya na nilang durugin tayo dito. Mga sundalo ka, may pinag-aralan pa naman. Pero kahit kailan, hindi lumaban ng parehas. Hayaan nyo. Pag-iisipan ko rin sila ng paraan na hindi rin parehas. Saan pupunta si Rizal? Ang hintayin mo, yung balik lang. Walang kawa-kawa. Si Rizal Alito. Susuko ko. Kaya tigil nyo na pambubomba ninyo. Sayang lamang inyong pulbura. Lalo lamang maghihirap ang ating gobyerno. Oo, susuko ko. Pero sa isang kondisyon. Na yung kaibigan ko, na si Colonel Wanson, ang siyang dadampot sa akin. Wala na iba. Oo. Sige. Colonel Wanson? Yes? Sir, ikaw lang maaaring pumasok. Wanson, Coronel. Akala ko'y bibigoy mo si Ali. Tumawag ka raw sa kampo at hiniling mong makausap ako. Marahil kung hindi ako tumawag doon, maaaring durog na kami ngayon dito. Kung hindi ka susuko, baka mangyari yon, Rizal. Susuko kami sa inyong mga pisi. Pero hindi sa mga Marines. Hindi bubuhayin ng mga yan ang mga Muslim na katulad namin. Makararating ang mensahe mo sa headquarters. At titinan ko kung anong may tutulong ko sa'yo, kaibigan. Nang hilingin kong makipag-usap sa iyo, hindi ko sinabing makalalabas ka pa. Sumisira ka sa usapan. Ginagawa mo akong hostage. Sir, sabi mo ginagawa kong hostage. Hindi na bagay sa'yo ito, di ba? Kung ako kayo nasa kampo at nakikipag-usap sa iyo ngayon, makalabas pa kaya ako? Umupo ka. Huwag ka matakot. Hindi ka mamamatay. Ang gusto ko lamang, habang ako'y nakikipagnegosasyon sa iyong general,
ako ang ulo mo. Si Ali ito. Gusto kong makausap si General. Sabihin mo sa kanya, na hostage ko ang aso niyang si Colonel Watson. Sir Ali, Sir Traitor! Hindi ako traitor! Kayo ang traitor sa batas. Wala akong kinalaman. Wala akong kasalanan sa pagpatay kay Mayor Cesar Climaco. Susuko lamang ako kung susumpa ka, General, kay Patrolman Rizal Ali ng Zamboanga Police Force. Naiharap mo siya sa korte ng buhay. General, kapag hindi ko tumupad, parurusahan ka ni Ala. Nagalit sila sa pang-hostage mo sa akin. Wala akong nagawa. Mapawalang sala ka man sa pagpaslang kay Climaco. Sa ginawa niyong pagbabarikada, panunugat, at pagpatay sa mga Marines at mga sibilyan, nararapat lamang na makulong ka sa resto ito ngayon. Ngayon, hindi bukas. Wala akong balak na magtagal sa kulungan ito. Anumang oras, maaaring magsalubong kami sa iisang landas. At tinitiyak ko sa iyo, para silang mga asong bahagang buntot na iiwas sa akin daraanan. Sana, ano man ang mangyari, magkaibigan pa rin tayo kapag nakita mo ako sa daan. Bakit hindi? Kung gagawa ka ng paraan na makalaya ako at ang aking mga kapatid, 10 ang aking mga kamag-anak. Wala akong magagawang tulong sa iyo, kundi ang ipa-under custody kayo habang sinisiyasat ang kaso niyo sa korte. Rizal, kung nais mong manatiling pulis, sana maintindihan mo ang tunay na kahulugan ng kabayanihan. Watson, minsang ibinigay ko na ang aking buhay para sa isang kabayanihan. Ikaw, PFC noon. Ako, patrolman. Rizal Ali, balita ko nakakaintindi kang pagtipis ng bomba. Complicated kasi mga wiring nito eh. Alin man sa mga alam ni Magaraw, maaaring sumabog. Sasambulot ang buong munisipyo. Masyado ka magkwento. Mabuti pa magsilabas na kayo. Maiwala kami ng bomba rito. Kahit pa paano, hindi nervyoso ito. Sige na. Sir, o ano nangyari? Pinalabas kami ni Ali. Ano ba? Hindi ka maaaring galawin. Hindi maaari basta putulin ang iyong mga alambre. Tumatakbo ang oras mo. Sasabog ka raw eksakto alas 12.
12 na. Hindi pa sumabog. Mga bata, tignan natin kung ano nangyari. Madali. Yes, sir. Bilis. Hindi masasayang ang katapangan mo, Rizal. Makakarating sa itaas ang ginawa mo ito. Hindi ka ba natatakot mamatay, Rizal? Ang takot mamatay. Takot umalap kay ama. Ngayon, koronel ka na. Ako, patrolman pa rin. Sige, dun! Mga pangalan, Abu, Kiram, Jabar. Yusuf. Yusuf. Pwede kang umalis. Wala kang nakita, wala kang narinig. Sige na. Kayo ang mga testigo laban kay Rizal Ali, hindi ba? Di ba? Ha? Pwede na kayo tumakbo. Takbo! Takbo! Takbo na! Wala nga kaming matibay na ebidensya. Pero hindi marupok ang akusasyon na nakapataw sa'yo, Rizal. Alam mo yan? Puro mga testigo laban sa'yo ang 3 pinatay. Tiniente, hindi ka mapupromote sa klase ng investigasyong ginagawa mong yan. Eh, walang linaw naman yan. Walang linaw yan, puro tansya lang yan. At saka, bakit ba pag may pinatay? Ang Kuya Rizal at kami kaagad ang pinagbibintangan ninyo. Pare-pareho lang naman ang mukha natin ah. Maaari din naman tayo maging mukhang kriminal. At maaari din tayo maging mukhang mabait. Katulad nito, kahapon lang siya sumama sa amin. Baka pati siya pag inalaan nyo. Mas mukhang kriminal to. Ano sa tingin mo, Teniente? Hindi ako pumatay sa 3 yon. Pero hindi ko itatanggi sa iyo. Kung may titistigo sa kasong hindi ko lamang ginawa, 10 beses akong papatay. 10, Tiniente. Logrogis. 10. Tama lang talaga. Nakakusahan ka ng multiple murder. Hindi ko problema yon. Pero magbibilang kayo ng bangkay. Oh, Mayor. Good afternoon, Colonel. Good afternoon. Busy? Good afternoon, Colonel. Konsel, Good afternoon. mabuo kayo. Ano ba atin? Halos hindi namin malaman kung paano ka namin papasalamatan, Colonel Batalla. Di ba? Oo. Magmula nung madistino ka rito, halos lahat ng kaguluhan ay nawala. At bilang alkalde, gusto ko namang magbigay ng pabor sa'yo. Isang pabor lang ang pwede mong ibigay, Mayor. Ang maging tahimik ang bayan ninyo. Hindi sa pamamagitan ng militar, kundi sa matinong pamamalakad ninyo. After all, civilian authority must rule over the military. Nasabi ko na, halos nawalis mo na lahat ng NPA dito. Even the political goons, private armies. Tahimik na ang bayang ito, Colonel. Sir, may gulo sa buwan, sir. Nagkabarilan. May mga patay na at may mga sagutan pa. Hindi pala mga MPA at tulisan. Ikaw ang malaking problema ng bayan mo, Mayor. Hindi na mga manok ang nagpapatay ang sabungan mo. Bakit nakapako pa yung puwit mo riyan? Baka gusto mo sumama.
Let's go. You're as young as my son. Napakabata mo pa para mamatay. And why do you have to die? Damn war. Walang nagwawagi. Walang talunan. Lahat tayo ay sugatan. Bakit kailangan tayo magpatayan? Tayong mga Pilipino. Bakit hindi niyo isuko ang inyong ideolohiya? Matagal na panahon na. Matagal na panahon na. Damn war. Let's move. Renegade policeman. Yan ang gusto nilang itawag sa akin ngayon. Layas sa serbisyo. Bakit? Ano ba inaasahan nila sa akin? Ako? Na maging tapat sa akin tungkulin? Kayong oras-oras, araw-araw, inaakusahan nila ako ng krimen? Hindi ako katulad ng aking nakatatandang kapatid. Patino. Nakuha niya ang ranggong tinyente. Pero ano nangyari sa kanya? Mismong sa checkpoint ng military, siya pinatay. Ilang hakbang lamang ang layo sa bahay ni Climaco. Kaya nang pinatay si Mayor, ako ang napagbintangan. Kayo, tayong lahat. Sira ang ulo nila. Mula ngayon, bahala na. Basta mananatili tayong pulis. Gagawin natin ang lahat para mahigitan natin
Yang mga nakatataas ng rango sa atin, hindi man si serbisyo sa kabuhayan. Yayaman tayong lahat sa pamamagitan ko. Sasakupin natin ang Zamboanga, lupa at tubig, sibilyan at militar. Ating purihin ni Alas si Ali! 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 Sige na. Ang dapat ninyong gawin, Commander Ronnie, magsibalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Mamuhay ng tahimik at makisa sa pamahalaan. Naintindihan ninyo? Dapat pagkaisa tayo. Alas-alalay. Kung magbigay kayo ng buwis sa gobyerno, ganun lang kalaki. Pero pagdating sa amin, nakukuripot kayo. Kung makapangyarihan siya sa lahat, sino ang Diyos ng Zamboanga? Sir Ali! Sino sabi? Sir Ali! Patay kita! Sir Ali! Nakuha ko na info. Na-promote sa pagka-general si Eduardo Batalla. At ang balita ko sa Ricom 9, lalo daw itong magiging mabagsik at distrikto. December General. Sip-sip. Sip-sip siguro kaya na-promote. Pag nakita ko, sabihin ko sa kanya, mag-stricto siya. Doon lang siya sa eskwelahan magturo. Parang professor eh. Ha, kapatid? Kabisado ko siya. At alam mo, siya na mismo ang naghahantad ng mga plano niya para sa akin dito sa Zamboanga. Kung nabili mo raw ang mga opisyal na narito, itong si Batalla, hindi mo kayang tapatan ng pera. Bayo, patapang ang salita ng General na yan. Masyado nang maiingay mga kalaban mo. Kailangan pa ba siya? Katulad din siya na ibang general na destino dito sa Zamboanga. Sa simula, matapang ang dila. Kaaway sa simula, matuwa pa sa huli. Kailan pa nila tatanggapin na dito sa Zamboanga, mas mataas ang rangko ng isang pulis kaysa sa isang Brigadier General? Ha? Patrolman Rizal Ali? Bay, mas mabigat ka ron! 5 stars lang sila eh! Ikaw 6 stars! Dito sa Zamboanga! Ha? Kapatid, isa ka sa maingay. Sa panahon na to, hindi bibig ng tawang nagsasalita. Tandaan mo, dulo ng baril ang pinakikinggan ngayon. Para sa akin, masakit sa tenga ang pangalan ni Batalla. Kuya, ano sa tansya mo? May isang ibon na nagsalita. Pepersonalin daw ako ni Batalla. Pinalipad kong pabalik ang ibon sa kanya. Dala rin ang mensahe ko. Pepersonalin ko rin siya. Gera kami. I'll make myself very brief. And I want you to listen carefully.
Narito tayo para linisin ang Zamboanga. Weed out the bad elements. We'll show them that we mean business. Ipakikita natin ang puwersa ng militar. Our first objective is to get Rizal Ali. Kung sa loob ng opisinang ito, nakarating na ang kamay ni Ali, may kasapakat na siya. Kaya kung sino man yun, may panahon pa siyang umalis. Hindi ko kailangan ng taong nakatago ang mukha. Only dogs hide their faces. Tutudasin ko ang batalyang yan. 10 araw pa lang siya dito sa Kawa-Kawa. Paralisado lahat ng barter trade dito. Mga bangka ko, walang operasyon. Ayun, nakagarahin lahat. Tutudasan ng batalyang yan. Mula nang mapwesto yung bataling yan, pirmi ko narinig sa'yo na tutudasin mo siya amin, ha? Oo nga. Madalas mo sabihin yan. Ta 10 araw pa lamang siya rito nagiging general. Hindi siya abutin ng 20 araw. Tawad na siya. Ay, Rizal, ikaw pala. Ako nga. Halika, pakilala mo ako. Rizal! Rizal, wag! Wag! Rizal, wag! Maawa ka! Rizal! Wag! Maawa ka! Hindi maawa ka! Aliwag! Aliwag, lato ko sa'yo! Magsindahay tayo! Katunayan nga, papatay ko si Batalya. Para sa'yo. Itanong pa sa mga bata mo. Yan ang atraso mo. Lagi mo na lamang sinasabi, napapatay mo si Batalya. Pero hanggang ngayon nananatili pa rin bandaan lahat. Kung bunganga mo lagi mong gagamitin, unang papasok sa katawan mo, bala ng baril ni Batalya. Wag, Ali! Ali, wag! Rizal, huwag mong tuluyan. Bata ko yan. Malaki na pakinabang natin sa kanya. Hindi ko na gusto makilabang pa dyan. At isa pa'y bata mo pala siya, no? Pakasal na kayo! Batel, aming general, salamat at pinagbigyan mo ang imbitasyon ni Abu Bakar. Anong hilingin mo, Mr. Abubakar? Tungkol sa negosyo mong ilegal? Kung noong hindi pa ako general, kakontra mo na ako. Ngayon, matatapos ka na. Yan lang ang mensahe ko sa iyo, Abubakar. Kaya ako pinagbigyan ng imbitasyon mo. Kaibigan, hindi ako hihiling. Ako naman na magbibigay sa iyo. Para sa pagkakataas ng ranggo mo. Kung naging kriminal ako tulad ng amo mo, naghiwalay ng ulo sa katawan mo. Sabihin mo sa iyong Panginoon, hindi niya kayang suhulan si Batalya. Ang tinatapatan niya ng pera ay ang presidente ng Pilipinas na nagbigay sa akin ng rangkong general. At kahit nakawin ni Rizal Ali ang lahat ng kwarta dito sa Zamboanga, hindi niya kayang bilhin si General Batalya. Abubakar, ito ang tandaan mo. Huwag mo akong susuhulan ulit. Kung hindi, sasaksak ko ito sa lalamunan mo. At kapag nalulun mo na, susundan ko ng granada para sumabog yung bituka mong punong-puno ng kahayupan niyo. Batil!
May ibon na nagbulong sa akin. Napagod na raw ang iyong katawan. Gulo na ang iyong isip. Kaya sa baril, nagpapalipas ng oras. Si Batalya. Hinahamon ako. Hinahamon niya ang apoy at hangin ng Zamboanga. Rizal, naniniwala ka ba sa katapusan ng mga taong nabubuhay sa baril? Sa isang pulis na katulad ko, hindi ko alam ang katapusan. Pero sa katulad ni Batalya, na sa baril din nabubuhay, tiyak ang kanyang katapusan. Sasabitan siya ng medalya. Paano kung si General Batalya na nga ang hangganan mo? Ali, paano? Paano ako ang ating mga anak? Bawal mamatay si Rizal Ali. Sinong bubuhay sa mga maiiwan ko? 3 asawa. 18 anak. Hindi ako mamamatay. Magkakalit si Ala. Sa kamatayan mo? O sa dami ng maiiwanan mo? Nagagalit ka? Nagseselos? Wag. Hindi pa kita nakikita na maging asawa ko sila. Mula sa'yo, kailanman, wala na akong mata para sa ibang babae. Purihin ka ni Ala. Purihin ka. Hello? Hi. Ayan. 3 na. Next promotion, Star. I know. Congratulations, Colonel Batalya. Pero, Duarding, hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot ako sa pagkakataas sa rangko mo bilang isang colonel. O bakit? Mas malalayo na ang destino mo eh. At mawawalan ka na ng oras sa amin. Evelyn, sino bang hindi nananabig? Kaya lang, hindi pa tayo kasal. Lagi ko na sinasabi sa'yo, number 2 lang kita. My duty is my wife, my number 1. Pero pag nag-retire na ako, ikaw na ang number 1 ko. No number 2s, no number 3s. You'll be my one and only. Kailan ka naman magre-retire? After 30 years, pag sawa ng number 1 ko. Yes, paano ba yan pa? Kala na kita. Oh, pabili ko soft drinks. Oh, daig na talaga kita pa. Dapat lang. Dahil anak ka ng isang general. Samantalang ako, anak lang ng isang magsasaka. Pa, ba't palagi ko naririnig sa inyo yan? Yun ang totoo. Kaya pagbutihin mo. Because one day, you're gonna follow my footsteps. Dahil... Ako anak ng isang general at ikaw anak ng isang magsasaka. Okay? Okay.
Okay. Ay! Sir. I'm catching a plane for Manila today. Kaya ikaw na muna ang bahala dito, Abe. May importante kaming okasyon ng pamilya ko. Sir, I think this is of utmost importance. What is it? Galing kay General Montaño. A New Year's gift. I was ordered to revive the case of Rizal Ali and his cohorts. Matagal ko nang hinintay ang araw na akong usig sa Muslim niyan. Sir, there goes the plane and the all-important family occasion. They can wait. Hello? Yes? Sandali. Duarding, dumating na raw abogado ni Rizal Ali. Papunta na ako. Major Refe, you go ahead. Tell him I'll be there in 5 minutes. Babasahing importanteng dokumento para sa mga kliyente ko, General. Hindi na ako magpapaliwanag. Imposibleng hindi pa kumanta ang mga ibon ninyo tungkol dito. Kapatid na Idris, kung mainit ang ulo ng general, kailangan magpakahinahon si Rizal. Walang maaaring makialam kapag isang batalya at siyang alin nag-uusap. May kautusan mula sa higher headquarters na muling bubuklatin ang lahat ng mga kaso mo, Ali, at ng iyong mga kasamahan. Multiple murder, frustrated homicide, serious physical injuries, grave threats, extortion. Baka mapagod ka pa. Sawa na akong marinig ang tukol sa kaso ko. Ano ngayon ang mangyayari pagkatapos mong basahin yan? Tatanggalin ka bilang pulis. Ikaw at ang mga kasamahan mong kasangkot sa kasong ito. Ikukulong kayo sa stockade. At ikaw, Rizal Ali, dadalhin ka sa Maynila. I-detain ka sa Camp Crame. Patayin mo muna ako, General. Lahat pwede kong tanggapin. Alisin mo ako sa pagkapulis. Halukayin mo lahat ang mga kaso ko. Ipiit mo ako dito sa lahat ng kulungan sa Zamboanga. Pero ang dalhin mo ako sa Maynila at ibilanggo mo ako sa Krami. Hindi ako papayag! Hindi! Hindi! Rizal, huwag ka magalit. Papag-uusapan naman ang lahat eh. Sir, bakit kailangan dalhin pa ang asawa ko sa Krami?
Napakalaki naman ng Zamboanga. Maaari siyang litisin dito. Parusahan. Jocelyn, hindi usapan ng mga babae ito. Tumabi ka. Sir. Abel, may masamang mangyayari dito. Hindi naman siguro. Relax ka lang. Utos sa akin ito mula sa itaas. Hindi ko inimbento ito. Maunawaan sana ninyo ang aking tungkulin. Patayin mo na ako dito. Bago niyo ko dali sa krami. Mesa ng general na sinusuntok ko. Kaya ang gusto mo, Ali? Gera? Sa Tauso, General. Kahit babae. At hinamon mo ng gera. Hindi tatanggi. Sabihin mo, Jocelyn. Sabihin mo sa General na yan. Sige! General. Sa Tausug, babae man, hindi tatanggi sa gera kapag hinamon. Tradisyon ninyo yan. Ayokong pakialaman ang paniniwala ninyo. Ayokong manako. Pero hindi rin ako nagpapasako. Hindi mo kaya si Ali Batalya. Nasa Zamboanga ka, hindi sa Maynila. Bago mo ako mapalayas dito, tanggalan mo muna ako ng mata, ng paa, kamay. Walang pwedeng tumakot kay Ali. General ka lang. Maaring Diyos ka ng Zamboanga. Pero hindi mo masasakop ang loob ng opisina mo. At lalong hindi mo kayang takutin ng isang katulad ko sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Kriminal ka lang. Kung iyan ang desisyon mo, isa lamang ang masasabi ko sa iyo, General. Kung dadalhin mo ko sa Manila, kailangan patayin muna ako. Ngayon. Dito. Anong ibig mo sabihin? Tatapusin ni Ali yung saping ito, alam ko. Idris. Sir, punta lang kami sa CR. Sige. Major Refe, where are the other two? Kasama ho ni Major Doria. Sige. Ngayon, dali mo ko sa krami. Ali, huwag!
Cristiano, bubuhayin kita kapag binigay mo sa akin to. Iputok mo! Ali! Jocelyn! Ali! 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 Jocelyn? Jocelyn? Dadali natin siya sa ospital. Kumuha ka ng sasakyan. Dali! Paano tayo makakalabas yan? Tsaka papating tayo ng mga sundalo. Ako bahala. Hindi tayo magkalaban ngayon, Ali. Kailangan ng asawa mong tulong ko. Sundalo lang ang pwedeng makalabas dito. Ali! Ali! Ali, huwag mo akong iwan. Samahan mo ako. Samahan mo ako. Huwag ka matakot, Jocelyn. Hindi ka paano. Wala mangyayari sa iyo. Mabubuhay ka. Huwag ka matakot. Samahan mo ako, Ali. Mahal na mahal ka ni Ali. Bubuhayin ka na, Ala. Ali! Ali, samahan mo ako! Ali! Ali! Ali, wag! Wag! Ali! Batalya, kapag namatay si Jocelyn, 10 beses kitang papatayin. Pati ng pamilya mo. Tuan, anong gagawin natin sa general yan? Tsaka nadudumugin tayo ng mga sundalo yan. Kasim, hindi lamang siya may sundalo sa Recom 9. Kung may sasaklolo sa kanya, meron din sa atin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ano na ang mangyayari sa asawa ko? Paano ng asawa ko at ang iyong general? Ma'am, gusto ko na nga pasukin yung opisina pero ayaw nila eh. Kailangan daw malaman muna ni General De Villa ang pagkaka-hostage kay Sir. Sa Maynila pa yun eh. Baka mapahamak siya. Paano kung patay nilang asawa ko? Lalaban siya, Ma. Lalaban si Papa. Ma'am, hindi na muna ako aalis dito. Kailangan i-secure ko ang area. Mahirap na eh. Maraming tauhan si Ali. Baka isa pa kayo sa mga target niya eh. Allahu Akbar! Bawat bala nyo, hindi dapat masayang. Kailangan bumuo sa katawan ng kalaban. Oh. Lilipasan nyo sa labas. Magkontay kayo. Inasundo mo ba ang iyong mga sundalo, General? Mga traitor! Sinong kayahiya sa kanilang katraidoran? Mga sundalong dapat sa likuran mo. Ngayong nakatuon ang kanilang mga sandata laban sa iyo. Aminin mo na, Batalya, na nagkabalikan ang taong kakalabanin mo. Mga sundalo lamang sip-sip sa iyo ang maaari mong payukuin at pasaluduhin, pero hindi si Rizal Ali at ang kanyang mga tapat na alagad. Ikaw po siya! Matapang ka nga, Rizal Ali. Kailangan pang igapo sa mga kamay ko. Kailangan pang itutok ang mga armas ninyo. At kailangan pang gamitin itong mga baboy mo. Baboy? Matapang ka nga.
Lambyera! Rizal, tila nito ang dapat tanggalin. Huwag. Kailangan ko pa ang buhay niya. Nagkakagulo ng mga tao sa labas. Ano gagawin natin, Rizal? Kung gusto ninyo na huwag umagos ang dugo, maging maingat tayo sa oras na ito. Kontrolado ko ang mga tao ko. Pigilin din ninyo na huwag gumawa ng maras na akbang ang mga akabig ninyo. Kapag nagkaka kayo pasukin kami rito, magkakabatayan tayo. Tinitiyak ko sa inyo, unang malalagutan ng hininga, si General Batalla. Ano pa ginagawa mo rito, Abenda? Maaari ka nang umalis. Tinitingnan ko pa rin ang ating mabuting samahan. Kaya binibigyan kita ng kaligtasan. Hindi kaligtasan, Rizal. Hindi yun ang kailangan ko. Ang kalayaan namin, yun ang ibigay mo. Hindi mo dapat ginawa ito sa isang general, Ali. Sa iyo, isa siyang general. Sa akin, isa siyang kaaway. Inuulit ko sa iyo, Abendan. May oras pa para makaligtas ka. Huwag mo sayangin ang oras na yan. Lumabas ka na. Hindi mo alam ang kahulugan ng katampasan, Rizal. Hindi ko may iwanan ang aking general. Abendan, walang bayaning buhay. I admire your loyalty. Pero sayang, Abendan. Hindi mga tao itong kaharap natin. They're a bunch of animals. Sir, hindi kita kayang iwanan. Umalis ka na. That's an order. Sa unang pagkakataon, I'm disobeying your order, sir. Kung gusto ninyo ng negosasyon, dalhin sila rito. Senadora Rasul, General De Villa, General Fidel Ramos, at si Speaker Mitra. Sa kanila lamang ako makikipag-usap. At sa mga nakikinig dito, huwag niyong isipin na napakasamang tao ni Rizal Ali. Marami bang mas higit na masama pa kaysa sa akin. Naalala pa ba ninyo? Ang 25 missing recruit na nilaso ng isang opisyal ng konsable
ang galawang kasamaan ay hindi kayang gawin ni Rizal Ali. Ang hinahanap ko lamang ay katarungan. Ang mga kasalanan binibintang nila sa akin ay hindi ko ginawa. Gusto nila akong iharap sa hustisya. Samantalang ang pangalan kong kapatid na walang awa nilang pinatay, nadala ba nila sa husgado ang kriminal? Hindi. 6 na taon na ngayon, kasamang nabubulok ng aking kapatid, ang hustisya para sa kanya. Nasaan ang batas ngayon? Kayo ang magsabi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Panahon na, para maghiwalay kayo. Pwede ba iwanan nyo kami? Huwag nyo kaming pakialaman! Arsam! Bitigil mo ako! Alam mo, ha? Isang espesyal na kulungan para sa iyo, General. Lalaban, ha? Nangangamoy ang bago mong opisina, Batalya. You damn pig. Anong oras ang negosasyon, That Senator depends Ratul? on the general. Being a relative, I think he will heed my words, General De Villa. And with Speaker Mitra and his persuasiveness, malaking pag-asa kung makikipag-usap ng maayos si Rizal Ali. He is a dangerous man, Senator Rasul. Ayokong mapahama kayong dalawa. Hanggat maaari. 2 opisyal ang nasa kamay ni Ali. And time is running out. We have to take the chance. Bakit? Natatakot ka ba? Dahil hinawakan mo ang aking hininga, hawak ko rin ang leeg mo. Sa oras na ito, ako ang buhay at kamatayan mo. Habang dilat ang aking mga mata, buhay ka. Kapag pumikit, patay ka. Ah! Duwag! Duwag! Pakakawalan ko ang 2 bihag kung ibibigay ninyo ang aking kahilingan. 2 helicopter na magdadala sa amin sa islang malayo dito. At ang pagpapaalis ng sundalong Kristiyano dito sa Zamboanga. Rizal, ito'n may papangako ko sa iyo at sa mga tauhan. Bibigyan ka namin ng protective custody sa isang friendly military camp sa Palawan.
in exchange for the release of General Batalya and Colonel Avindan. Sige na, Rizal. Pumayag ka na. Alang-alang sa akin at sa iba mo pang kamag-anakan na nasa pamahalaan. Narito naman kami upang makipag-unawaan sa inyo. Kung ano man ang naging problema mo, sana kinausap mo muna ako bago ka gumawa ng ganito. Alam mo naman na hindi ako makapapayag na magkaroon ng kawalang katarungan sa sino mang tao. Rizal, mas matamis ang hangin ng kapayapaan kaysa apoy ng karahasan. Let's talk peace and understanding. Ang speaker si Mitra at ang senadora si Rasul. Dalawang importanteng tao ang nakikiusap para sa'yo, Batalya. At ngayon, ulat naman mula sa Campo Crame, ipinahayag ng militar na hanggang ngayon ay hostage pa rin si General Albaran at ipinagpapatuloy pa rin ang negosasyon ng mga otoridad na sibilyan at Dording, militar hinggil paano kasi mangyari yan? ng mga rebelde. Pinag-aaral mo Pag sa akin nangyari, no negotiations. No negotiations! Pabayaan niyo ako mamatay! Tumahimik ka! Sandali na. Nasabi ko na sa inyong lahat. Nagkakaintindihan na tayo. Speaker, hanggang sa muli. Rizal, Lamang ang butot na tumatakas, General. Saan ka pupunta, ha? Kung may papatay sa kanya, ako. Hindi mo ako kayang patayin. Duwag ka. Hindi ako duwag, Batalya. Walang nagsalita sa akin ng ganyan na pinuhay ko. Ikahiya ka ng iyong relihiyon. Hindi mo kayang pumatay ng kaaway. Dahil takot kang mamatay. Kailangan kita. Kaya humihinga ka pa. Masahol ka pa sa isang duwag. Ikahiya ka ng iyong Diyos na si Allah. Igalang mo si Allah! Tuhan, tapos na ang takdang oras na ibinigay sa atin para sumang-ayon tayo kay Mitra. Ano magiging kilos natin ngayon? Iisa lang ang magiging kahulugan nito sa kanila. Na tumanggi ka sa kanilang alok. Maring gumawa na sila ng marahas na hakbang. Rizal, alam ko magiging desisyon mo. Ang lumaban tayo. Kami nababahala. Hindi sapat ang ating mga sandata para sa malaking pagsasagupa sa lupa, sa itaas at sa dagat. Nagkalat ang pwersa ng mga militar. Kaya nilang durugin ang kampong to, Rizal. Sariling sandata nila ang gagamitin natin laban sa kanilang puwersa. Pasukin ang arsenal at kunin ang matataas na kalibreng barel. Halika, kunin natin ang bigat naman. Ito, kunin mo. Ito, bati mo. Bilis! Ito ba? Dali.
Bilis pa! Dali! What happened, sir? Did you see the general and the colonel, sir? What happened with the negotiations, sir? We will exhaust all... The negotiation has reached a critical point. Patuloy na nagtatangka ang mga autoridad at opisyal ng gobyerno na pasukuin ng mahinusay si Rizal Ali at ang kanyang mga kasamahan sa loob ng gusali. Ngunit pati na ang gobernador ng Sulu ay nabigo. Nananatiling matatag ang pasya ng mga renegades na lumaban hanggang sa katapusan. Kapatid, wala silang balak ituloy ang negosasyon. Wala rin akong balak na makipag-usap sa kanila. Allahu Akbar! Sige, ubusin na! Rizal, dumatay ang grupo ng SWAT. Salubugin ninyo. Mga para kayo mga duwag na daga dyan. Humanap na lamang kayo ng matibay na pwesto. Alam biya lang kabukatan! Ilan ang nasugatan? Ilan ang patay? Sa panig natin, 2 na sugatan, walang namatay. Sa kanila, marami. Yung SWAT, hindi makapasok. Umatras. Kayong dalawa. Lumayo kayo sa harap ko. Ito ang tandaan ninyo.
ang masugatan. Papaya. Ang mamatay, may kasalanan kay Rizal Ali. Ang tumakas, kasalanang mortal. Saan man kami magkita, sa langit o sa impyerno, kahit sa harap ni Allah, pupugutan ko siya ng ulo. Ang masugatan, babaya. Ang tumakas, kasalanang mortal. Ang mamatay, kasalanan kay Rizal Ali. Saan man sila magkita, sa langit o sa impyerno. Kahit sa harap ni Allah, hihiwalay ang ulo sa katawan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! General De Villa, sir, what is the latest bulletin? As of 4 p.m. today, Rizal Ali has not complied with the ultimatum to give up. Orsio, General Batalya. Colonel Avindan has been confirmed alive, but no sign of General Batalya yet. What about negotiations, sir? The military has told the civilian negotiators, Senator Razul and Speaker Mitra, that the point has been reached that no more favorable result can be achieved from these negotiations. They have agreed with our decision to launch an assault. We instructed Generals Cacanando and Balbas to proceed with the assault as of this time. Ma'am, nagbigay ng deadline ng military eh. Kapag hindi sumuko si Ali, aatak ang mga Marines mga alas 4 ng hapon. Kanina may humingi ng gamot. Pagkain at damit para sa asawa ko. Buhay pa si Duarding. Pero paano pag sumalakay ng ating mga kawal? Ma'am, taktika lang yun ng mga tauhan ni Ali. Gusto lang nilang palabasing... Ma'am, gusto lang nilang palabasing buhay si Sir. Refe, Ma'am, kayo na ang nagsasabi, ma'am. Madalas sabihin ni Sir, ayaw niyang mabihag siya ng buhay ng mga kaaway. No negotiations, ma'am. No negotiations. Oo, naririnig ko. Sabi nila. Pero hindi ako naniniwala. Hindi pa naman nila nakikita ang bangkay ng papa ko Para sabihin nilang patay na siya. Nakikita ko, sumasambulat ang kanilang mga sandata. Nayayanig ang buong paligid ng gusaling ito. Nawawasak. Hanggang ang bawat bahagi, kumalat na lamang sa lupa. Sino ang duwag na susumuko? Ibaba ang inyong mga armas. Inuutos ko sa ngalan ni Allah. Gusto kong mamaalam sa inyong lahat bago maganap ang katapusan. Ibig kong maramdaman ninyo. Kayong mga naging tapat kong alagad. Sa lahat ng oras. Paalam, kaibigan. Paalam, Rizal. Paalam, Rizal. Paalam. Paalam.
Paalam, Kira. Hindi mamamatay si Rizal Ali. Magagalit si Ala. Iyan ang madalas mo sabihin. At naniniwala ako. Kaya ayoko tanggapin ang iyong pamamahalang. Tuhan, magsaharakan kita. Waktu na ini. Pero si Rizal Ali, ang apoy at hangin ng Zamboanga ay mananatiling buhay. Tuhan, ako ang magpapaalam. Paalam, Tuhan! Paalam, Tuhan! Paalam, Tuhan! Paalam! Paalam! Ayoko ng pamamalam na may luha. Pahirin mo. Paalam na si. Gusto kong lumikha ng awit sa katapangan mo. Ngunit kulang ang letra ng musika para mailapat ko sa kabilang buhay, sa harap ni Allah. Baka magawa ko na ang awit para sa iyo, Rizal Ali. Paalam, dakilang kapatid. We have to emphasize that the government cannot compromise. Never. Especially with a bunch of renegade soldiers and policemen. Hindi tayo maaaring sumunod sa gusto nila. What I am worried about is if this hostage thing will extend, the Muslim rebels might take the advantage of the situation. We must have to put an end, no matter what the cost is. We cannot afford to give our enemies a chance to capitalize on the situation. Alam na ninyo ang kahulugan nito. Laban ng kakamatayan. Hanggang dyan ka na lang. Ano ang ginagawa mo dito? Nasaan ang gwardiya? Tatakasan kami. Parehong tumakas. Pero hindi ko ginawa. Gusto kong hilingin sa iyo sa huling pagkakataon. Ang kalayaan namin. Ang aking general. Malaya na ang iyong general. Maaari ka raw umalis sa Bendan. Rizal, ilang beses ka mang tumalikod sa ating pag-uusap. Hindi mo maaaring talikuran ang ating pagkakaibigan. Tatapos na ang ating pagkakaibigan nang magsimula kang maging tapat sa iyong general. Sa oras ng kamatayan ko, dakilang tauhan at kaibigan lamang ang gusto ko isama. Narinig mo. Tapat na kaibigan. Romeo Abendan. Rizal. Abendan, kung gusto mo ipakita kaibigan ka pa rin ni Rizal, tali mo ito sa ulo mo.
Isang putok lang. Isang putok. Magkakaupsan tayo. Mangyayari ang dapat mangyari. Isang putok lang. Sinasabi ko sa inyo. Tuan, maraming nagpabaya. 5 nagkasala. Ngunit walang nagkasala ng mortal. Kumuha kayo ng lubid. Pagtali-taliin sila. Dalhin sa moske. Kuya, may impormasyon na pababagsakin nilang gusaling ito. Sa salita. Mga ibon lang yan. Babagsakin ang mga ibon! Babagsakin! Baril mo. Helicopter, Rizal. Alalay na dikit kita. Ang hina ng ulo mo. Ang kasintihin mo. Piloto. Nasaan? Ayun. Bababayin ko sila. Tuhan! Kumuha tayo ng pwersa sa labas. Hindi ka mahihiyan ni Miss Wari. Isugo mo ako. Pagbabalik ko, isang batalyon ng dala ko. Pero ko ito! Mabibigyan natin sila ng tunay na laban! Pakialam sa akin! Tumayo ka sa harap ko na sila. Nakamoy ko ang takot mo. Si Rizal! Huwag niyo akong pakialaman. Umalis kayo! Lakad na! Iwan niyo ako sabi! Rizal, kaya ang magamot ang sugat mo. Marami nang tukulong wala sa'yo. Uli mo baril ko. Yung ibang sugatan, sila ang tulungan nyo.
Rizal, mas mahalaga ka sa kanila. Kinakailangan makaligtas ka. Handa akong mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Isa akong tausog. Umalis ka na! Natatakot ka ba, Ali? Sa oras na ito, hawak ko ang iyong buhay at kamatayan. Habang dilat ang aking mga mata, buhay ka. Kapag pumikit, patay ka. Ika'y hiya ka ng iyong religiyon. Takot kang pumatay ng kaaway dahil takot kang mamatay. Masahol ka pa sa isang duwag, Ali. Itatakwil ka ng iyong Diyos na si Allah. Duwag ka. Duwag ka, Ali. Hindi ako natatakot sa iyo! Hindi! Isa ka na lang patay! Patay! Kapatid, hindi kami kalaban. Tuan, gustong pang tumayo at lumaban. Pero hindi na kaya ng iyong katawan. Pula man at mainit. Ang tubo mo'y nasasayang ang taloy. Namuubos ang lakas. Kapatid, may panahon pa para makaligtas ka. Hindi ka namin kayang tiisin sa kalagayan yan. Naging desisyon namin na ilikas ka. Dapat ka mabuhay, Rizal. Hindi to hangganan mo. Iwanan niyo na ako dito. Iwanan niyo na ako, sabi. Mga duwag! Duwag! Lumasi kayo! Kasalanang mortal at tumakas sa isang labanan. Walang kapatawaran! Walang duwag sa mga ali! Hindi duwag si Rizal! Jamal, buhatin siya. Bitiwan niyo ako! Lumayo kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Bitiwan niyo ako, sabi! Bitiwan niyo ako! Kayong mga kapatid ni Rizal, huwag kayong mamamatay! Huwag kayong mamamatay! Huwag kayong mamamatay! Sumunod kayo sa utos ko! Bitiwan niyo ako! Hindi duwag ang isang tausog na tumalikod sa laban. Kung magbabalik at muling sasagupa sa susunod na araw. Batang tausog. Pagpalain ka ni Ana.
Sama-sama silang aakyat sa karya ni Allah. Mangyayari yun. Nakabilang ako, kapatid. Mula sa moskeng ito hanggang kay Allah. Kapatid, hindi nabigo si Rizal Ali nang tayo palaking at arugain na sa ating katawan ang kanyang katatakan. Ang mga kapatid ni Rizal Ali ay dugo at laman na hindi takot sa kamatayan. Magkumusan kita niyo! Mga sundalo! Allahu Akbar! Sir. Di bali, ma'am. Bawi tayo. Madaming sinama si Sir eh. Quits. Sir, what is the Sir, could you give us a situation now? statement, please? Well, I think we'll have to be more careful now. Especially military officers. I know. I have the entire military behind me. You cannot just kill a general and get away with it. Hoy, alam nyo, kanina nagpunta kami sa dagat. Nakita ko si Ali, buhay. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.